Sa edad na lampas 70, ano pa kaya ang talagang hinahanap natin sa buhay? Madalas akala ng marami kapag lumalaki na ang edad, lalo na kapag lampas 70, ang tanging hinahanap pa rin ay kasama sa buhay, isang ka-romantic partner. Para bang ang kalungkutan ng pinakamalaking kalaban at ang tanging solusyon ay ang muling makahanap ng pag-ibig. Isipin nyo gaano karaming pelikula at teleserye ang nagpapakita ng matatandang naghanap pa rin ng katuwang sa pagtanda na parang ito ang tanging paraan para maging kumpleto. Pero alam nyo ba, may isang malalim at nakakagulat na sikreto na unti-unting lumalabas sa ating mga nakatatanda dito sa Pilipinas? Hindi lahat ay naghanap ng pag-ibig sa ganitong yugto ng buhay. Sa katunayan, dumarami ang mga Pilipino. Sa video na ito, ilalabas natin ang 8 nakakagulat na dahilan kung bakit mas gusto ng ating mga magulang at lolo't lola na lampas 70 na ang kapayapaan kaysa sa bagong pag-ibig o romantic relationship. Marahil, marami sa atin ang makaka-relate dito o marahil ay mabubuksan ang ating mga mata sa pananaw ng ating mga mahal sa buhay. Manatili hanggang sa dulo ng video. Dahil may isang bagay na tiyak na ikagugulat ninyo, isang realization na maaring magpabago ng inyong pagtingin sa pagtanda at kaligayahan. Ngayon, simulan na natin ang unang dahilan kung bakit mas pinipili ng ating mga mahal sa buhay na lampas 70 ang kapayapaan kaysa sa isang romantic relationship. Ang una ay ang walang humpay na pagpapahalaga sa sarili at personal na kapakanan. Isipin nyo, halos buong buhay ng isang Pilipino, lalo na ang mga kababaihan, ay inilaan sa pag-aalaga sa iba. Mula sa pagiging anak, kapatid, asawa, ina, hanggang sa lola, ang pagbibigay at pagmamalasakit ang naging pangunahing papel. Ilang taon ang inilaan sa pagluluto, paglilinis, pag-aaruga ng mga anak, pagsuporta sa asawa at pagiging sandigan ng buong pamilya. Hindi biro ang mga sakripisyong ito. Ngayon na nasa gintong edad na sila na nakapagtapos na ang mga anak, may sarili ng pamilya. Ang pagpapahinga, pagbabasa, paglilimita sa stress at paggawa ng mga bagay na talagang nagpapasaya sa kanila ang priority. Hindi nila kailangan ng karagdagang responsibilidad o obligasyon na kadalasang kasama ng isang bagong relasyon. Ang simpleng pag-inom ng kape sa umaga habang nagbabasa ng diaryo o ang paggugol ng oras sa kanilang mga halaman ay mas mahalaga kaysa sa muling paghahanap ng kasama na maaaring magdulot ng panibagong adjustment o kompromiso sa kanilang personal na oras at espasyo. Narinig ko minsan ang isang lola na nagsabi, "Ngayon, ang oras ko ay para sa akin na. Kung dati ang kape ko ay may kasamang pag-iisip kung anong iluluto, ngayon, ang kape ko ay puro kape lang, walang iniisip na iba." Ito ay isang malaking pagbabago mula sa nakasanayan na nilang buhay na puno ng pagbibigay. Sunod ang malalim na pagnanais para sa katahimikan at mas kaunting drama. Sige, aminin natin ang romantic relationships. Gaano man kaganda sa simula ay may kaakibat na komplikasyon. May silosan, tampuhan, hindi pagkakaunawaan, at ang minsan ay walang katapusang proseso na pag-adjust sa ugali na isa't isa. Para sa mga lampas 70 na marahil ay naranasan na ang lahat ng yan sa kanilang mga nakaraang relasyon. Ang ideya ng muling pagdaan sa mga ganitong sitwasyon ay hindi na ganong kaakit-akit. Ang kanilang mga puso at isip ay mas gustong manatili sa isang payapa at tahimik na kapaligiran. Gusto nilang magkaroon ng kapayapaan sa loob ng kanilang tahanan, sa kanilang personal na buhay, at sa kanilang mga relasyon sa pamilya at mga kaibigan. Ang pagkakaroon ng isang ka-romantic partner ay nangangahulugang kailangan mong muling mag-invest. Isipin ang mga simpleng bagay tulad ng desisyon kung saan kakain o kung paano gugulin ang araw. Kahit ang mga maliliit na bagay na ito ay maaaring maging sanhi ng alitan kung may kasama ka. At alam niyo ba, ang ikatlong dahil maaari nilang gastusin ang kanilang pera sa mga bagay na nagbibigay sa kanila ng saya tulad ng pagbisita sa kanilang mga apo, pagbili ng mga halaman, o paglilibre sa kanilang sarili ng masarap na pagkain nang walang sinumang kailangang pag-isipan o konsultahin. Ang kalayaan na ito
ay nagbibigay sa kanila ng seguridad at kontrol sa kanilang sariling kapalaran. Pang-apat, ang malalim na pagpapahalaga sa kanilang mga naitatag ng rutina at kalayaan. Matapos ang maraming dekada ng pamumuhay, ang mga nakatatanda ay mayroon ng komportableng rutina na kanilang nabuo. May oras sila ng paggising, oras ng pagkain, oras ng pagpapahinga, oras ng pagbisita sa simbahan o oras ng paggugol sa kanilang mga libangan. Ang pagpapakilala ng isang bagong tao sa kanilang buhay ay manganghulugang kailangan nilang i-adjust ang kanilang mga rutina na maaaring maging nakakapagod at nakakainis. Isipin nyo, matagal na silang nag-isa, nasanay na sa kanilang sariling espasyo at paraan ng pamumuhay kung dati ay nag-a-adjust sila sa schedule ng kanilang asawa o mga anak. Ngayon ay sila na ang may hawak ng oras nila. Ang kalayaan na ito na gawin ang anumang gusto nila, kailanman nila gusto, nang walang pangangailangan na magbigay ng pahintulot o makipagkompromiso, ay isang bagay na kanilang pinahahalagahan ng labis. Hindi nila kailangang magpaliwanag kung bakit gusto nilang matulog ng aga o kung bakit gusto nilang kumain ng prito sa umaga sa halip na tinapay. Ang kanilang bahay ay kanilang santuaryo at mas gusto nilang manatili itong personal at payapa na walang sinumang kailangan nilang pagbigyan o pagsabihan. Ang pagpapanatili ng ganitong uri ng kalayaan at kontrol sa kanilang pang-araw-araw na buhay ay isang napakalaking dahilan kung bakit mas pinipili nila ang kapayapaan. Ngayon, ipagpatuloy natin ang ika-5 at ika-6 na dahilan kung bakit mas pinipili ng ating mga mahal sa buhay na lampas sa fenty ang kapayapaan kaysa sa isang romantic relationship. Ang ika-5 ay ang pagtutok sa kanilang mga naitatag ng malalim na ugnayan sa pamilya at mga kaibigan. Sa Pilipinas, ang pamilya ay napakahalaga. Ang mga Pilipinong senior ay meron ng matibay na pundasyo ng suporta at pagmamahalan mula sa kanilang mga anak, apo, kapatid at matatalik na kaibigan na naging bahagi na ng kanilang buhay sa mahabang panahon. Ang mga relasyong ito ay napatunayan na matibay at nagbibigay ng unconditional love at suporta. Hindi na sila naghahanap ng panibagong relasyon para punan ang pangangailangan sa koneksyon o companionship dahil sapat na ang ibinibigay ng kanilang kasalukuyang social circle. Ang pagkakaroon ng romantic partner ay maaring maging sanhi pa ng pagbabago sa dinamika ng kanilang kasalukuyang relasyon sa pamilya o maaring magdulot ng selos o hindi pagkakaunawaan sa mga anak o apo. Halimbawa, mas gugustuhin ng isang lola na magkwentuhan at maglaro kasama ang kanyang mga apo kaysa mag-ayos para sa isang date. Ang mga kwentuhan sa umaga kasama ang mga kaibigan sa parke o ang mga family gathering tuwing linggo ay nagbibigay sa kanila ng sapat na kaligayahan at pakiramdam ng pagiging kabilang. Sa kanilang edad, ang pagkakaroon ng peace of mind na hindi na kailangang mag-alala sa pagbuo ng panibagong ugnayan o sa pag-a-adjust sa ugali ng isang bagong tao ay isang malaking ginhawa. Ang mga taong kasama nila ngayon ang kanilang tunay na kayamanan at ang mga relasyong ito ay sapat na upang punan ang kanilang mga pangangailangan sa companionship. Hindi nila nakikita ang pangangailangan na maganap pa ng isa pang love interest dahil kumpleto na sila sa pagmamahal ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Ito ay isang ebidensya ng malalim na pagpapahalaga sa katatagan at kasiguruhan ng mga relasyong naitatag na mas mahalaga kaysa sa panibagong pakikipagsapalaran na may kasamang uncertainty. Ito naman ang ika-6 na dahilan na maaring masakit ngunit totoo. Ang mga nakaraang karanasan sa mga relasyon at ang pagod na sa heartbreak. Marami sa ating mga senior citizen ay may mahaba at komplikadong kasaysayan ng mga relasyon. Maroon silang naranasang ligaya, pag-ibig, ngunit kasama rin nito ang sakit, pagkabigo at minsan ay mga trauma. Ang ideya ng muling pagdaan sa proseso ng pagiging vulnerable, ng pagtitiwala at ng posibleng heartbreak ay hindi nakaakit-akit para sa kanila. Nakuha na nila ang kanilang mga aral
at ang presyo ng pagkakamali ay napakamahal para sa kanilang puso at isip sa yugtong ito ng buhay. Marahil ay naranasan na nilang mawalan ng minamahal o makaranas ng hindi pagkakaunawaan na nagdulot ng matinding sakit. Ang sugat ng nakaraan ay maaaring nagbigay sa kanila ng pag-iingat na huwag nang muling ilagay ang kanilang sarili sa posisyon kung saan maaari silang masaktan. Mas gusto nilang protektahan ang kanilang sarili mula sa emotional na kaguluhan at mapanatili ang kanilang kapayapaan sa loob. Narinig ko ang isang lolo na nagsabi, kung dati gusto ko mag-enjoy sa mga ligaw na bulaklak, ngayon sapat na sa akin ang mga bulaklak sa akin bakuran na walang tinik at walang sakit na idudulot. Ito ay isang metaporiko na paraan ng pagpapahayag ng kanilang pagnanais para sa simple at walang komplikasyong kaligayahan. Ang pagod sa pag-a-adjust, pagpapaliwanag at pagharap sa mga hindi pagkakaunawaan ay sapat na dahilan para mas piliin nila ang katahimikan ng pag-iisa. Ang kanilang puso ay naging matibay sa paglipas ng panahon at ang kalayaan mula sa emosyonal na pasanin ay mas mahalaga kaysa sa anumang forever na maaring hindi naman totoo sa kanilang edad. Ang bawat nakaraang relasyon, maging maganda man o masakit, ay nagturo sa kanila ng mahalagang aral. Ang kapayapaan ng kalooban ay isang yaman na hindi dapat ipagpalit sa panandaliang saya. Ito ang huling dalawang dahilan kung bakit mas pinipili ng ating mga nakatatanda ang kapayapaan kaysa sa isang romantic partner. Ang ikapito ay ang kalayaan mula sa mga ekspektasyon ng lipunan o pressure. Sa Pilipinas, may matinding societal pressure na kailangan kang magkaroon ng partner, magpakasal, magkaroon ng pamilya at manatiling may kasama sa pagtanda. Pero sa edad na lampas 70, marami sa kanila ang nakaramdam na na-fulfill na nila ang mga ekspektasyong ito. Nagkaroon na sila ng asawa, nagpalaki ng mga anak at nakita na ang kanilang mga apo. Wala na silang kailangang patunayan sa sinuman. Ang pressure na maghanap ng someone ay unti-unting nawawala at ang nag-iiwan ay ang kalayaan na mamuhay ayon sa sarili nilang gusto. Hindi na nila kailangang mag-alala kung ano ang sasabihin ng kapitbahay o kung ano ang iisipin ng mga kamag-anak kung sila ay mag-isa. Sa katunayan, ang pagpili ng kapayapaan sa halip na relasyon ay maaring maging isang subversive act. Isang paraan ng pagpapahayag ng kanilang independensya at sariling pagpapasiya. Nagiging mas matapang sila sa pagpili ng kanilang kaligayahan kahit na ito ay hindi sumusunod sa normal na pamantayan ng lipunan. Ang kanilang edad ay nagbibigay sa kanila ng karunungan at lakas ng loob na maging totoo sa kanilang sarili na walang pag-aalinlangan. Ika nga nila, sa edad kong ito, wala na akong pakialam sa sinasabi ng iba. Ang importante ay masaya ako at payapa ang puso ko. Ito ay isang napakagandang uri ng kalayaan na hindi natin gaanong nakikita sa mas batang henerasyon. At narito na ang pangwalo at huling dahilan na sa tingin ko ay isa sa mga pinakamahalaga, ang muling pagtuklas ng mga personal na hilig at libangan. Sa buong buhay nila, maraming matatanda ang isinantabi ang kanilang mga pangarap at hilig dahil sa responsibilidad sa pamilya at trabaho. Ngayon na maluwag na ang kanilang oras, ito na ang perpektong pagkakataon para balikan ang mga bagay na nagbibigay sa kanila ng tunay na saya. Maaari itong pagpipinta, paghahardin, pagluluto ng mga bagong recipe, pag-aaral ng musika, paglalakbay sa mga lugar na matagal na nilang gustong puntahan, o simpleng pagbabasa ng mga libro na hindi nila nabigyan ng oras dati. Ang pagkakaroon ng romantic partner ay nangangahulugang kailangan mong isama sila sa iyong mga hilig. O kung minsan ay isakripisyo ang iyong mga hilig para sa kanila. Sa pagpili ng kapayapaan at pag-iisa, nagiging malaya sila na italaga ang kanilang oras at enerhiya sa mga bagay na nagpapayaman sa kanilang kaluluwa. Isipin, ang isang lola na ngayon ay masaya na nagtuturo ng pagbuburda sa kanyang mga apo. O isang lolo na abala sa paggawa ng mga miniature na bahay. Ito ang mga sandali na nagbibigay sa kanila ng fulfillment na hindi kayang ibigay ng anumang romantic relationship. Ang kanilang pagtanda ay hindi isang pagtatapos, kundi isang bagong simula.
Isang pagkakataon upang muling tuklasin kung sino sila at ano ang tunay na napapaligaya sa kanila. Ang pagiging solo ay hindi pagiging mag-isa, kundi pagiging buo sa kanilang sarili na may oras at kalayaan na isakatuparan ng kanilang mga personal na pangarap. Kaya, sa kabuuan, tinalakay natin ang 8 nakakagulat na dahilan kung bakit mas pinipili ng ating mga mahal sa buhay na lampas 17 ang kapayapaan kaysa sa isang romantic partner. Nagsimula tayo sa kung paano nila pinapahalagahan na yon ang sarili at personal na kapakanan matapos ang habambuhay na pag-aalaga sa iba. Pagkatapos, napag-usapan natin ang kanilang matinding pagnanais para sa katahimikan at mas kaunting drama na ayaw nang muling harapin ang mga komplikasyon ng relasyon. Hindi rin natin nalimutan ang kanilang pinansyal na kalayaan at katatagan, isang mahalagang aspeto ng kanilang kapayapaan. Binanggit din natin kung paano nila pinahahalagahan ang kanilang naitatag ng mga rutina at personal na kalayaan na ayaw ng baguhin para sa sinuman. Sa huling bahagi, sinuri natin ang kanilang pagtutok sa matibay ng ugnayan sa pamilya at mga kaibigan na sapat na para sa kanilang pangangailangan sa koneksyon. Tinalakay din natin ang mga aral mula sa kanilang mga nakaraang relasyon at ang pagod na sa posibleng heartbreak. Napansin din natin ang kanilang bagong tuklas na kalayaan mula sa mga ekspektasyon ng lipunan. At sa huli, ang nakakatuwang pagtuklas muli ng kanilang mga personal na hilig at libangan na nagbibigay sa kanila ng tunay na kaligayahan at fulfillment. Ang bawat dahilan na ito ay nagpapakita na ang pagtanda ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng kasama, kundi paghahanap ng tunay na kapayapaan at kaligayahan sa sarili sa kanilang sariling termino. Tandaan, maliit na pagbabago sa pananaw at pagpapahalaga sa sarili ang maaring magdulot ng malaking kaibahan sa kalusugan at kaligayahan ng ating mga nakatatanda. Ang pag-unawa sa kanilang mga pinipili ay makakatulong sa atin na maging mas suportado at mas mapagmahal na pamilya. Hindi ibig sabihin nito na sila ay malungkot o nag-iisa. Ibig sabihin lang na nahanap na nila ang kanilang sariling bersyon ng kaligayahan na maaaring iba sa nakasanayan nating nakikita. Ngayon, gusto kong marinig ang iyong mga saloobin. Mayroon ba kayong mga lolo't lola, magulang o kakilala na lampas sa 20 na ganito rin ang pananaw? Ano ang inyong karanasan o opinyon tungkol sa paksang ito? Ibahagi ang inyong mga kwento at kaisipan sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga komento ay napakahalaga at nakakatulong sa iba na makaramdam ng pagiging kabilang. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at marami kayong natutunan, paki-like naman po at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang makabuluhang content na nakatuon sa pagpapabuti ng ating buhay, lalo na sa ating gintong edad. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa kalusugan, kaligayahan at kung paano mamuhay ng buo sa bawat yugto ng buhay. Tandaan, live your best life at every age. Maging masaya, maging payapa, at magpatuloy sa pagtuklas ng kagandahan ng buhay sa bawat araw.